magandang hapon. Magandang Apo. hapon. At ano po, no? Yes, same clothes pa rin. Kasi same day lang. Ngayon lumipat lang tayo, no? Apo. Ayan. So, ano po, Pastor, no? Ngayon po, may ano rin po ako. Kasi, gusto ko rin po maihayag, no? More on, deeper understanding, no? About sa New Testament naman, no, Pastor Lawrence. Una po natin ngayon, Matthew. No? So, Okay, po? first gospel. Yes po. So, una-una po sa lahat, Pastor, no, ano po ba yung talagang nilalaman, no, ng Matthew? Kasi marami naman po nakakakilala kung sino po siya, no, kahit mga Christian. Familiar po, no, kung sino tayo si Matthew. Isa siya sa mga disciples ni Jesus Christ. Dating tax collector. Apo, dating tax collector. Okay, so, binago ng Panginoon. Apo. Yeah, okay. So, ang tanong ko naman po is, tungkol saan po ba yung aklat ng Mateo? It's all about the life of the Lord Jesus Christ. Kung paano siya ipanganak, and then paano siya nangaral mula Galilee on the way to Jerusalem. Nangaral siya doon hanggang siya ay trinidor ng kanyang isa sa mga disciples niya na si Judas, hanggang siya ay nandun sa trial. Pagkatapos he was sentenced to death on the cross and he died, pero after 3 days he resurrected again, and then he commanded his disciples to go and make disciples. Okay, so yun yung kung makita natin yung life of the Lord Jesus Christ on earth. So, Pastor, ngayon po ay, meron po ako nabasa na isang verse sa Matthew. Mateo chapter 11 verse 28, kung hindi ko nagkakamali. I come to you all who are weary and burdened, and I will give you rest. Ano po ba yung yun yung invitation ni Jesus Christ, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Okay, so very interesting kasi invitation ng Panginoong Diyos ay Panginoong Jesucristo sa mga tao at that time. Maraming pagod sa religiosity ng mga Jewish leaders at that time. Pagod sila sa mga batas na mabibigat na do's and don'ts. Minsan generally hirap yung tao sa do's and don'ts ng mga commands ng mga Jewish people, kasama yung kanilang interpretation sa Old Testament. Ang daming mga sabihin natin do's and don'ts sila, kaya parang nakatali lang sila doon. Now, aside from that, marami rin syempre pagod sa buhay kasi yung agricultural setting nila, pagkatapos meron pang yung Roman Empire na sumakop sa kanila. Andyan yung mga Roman soldiers na kinakatakutan, kunting chismis lang, kunting suspicion ng mga soldiers, inaatake na sila. Meron ding mga taxes na ini-impose ng Rome sa kanila. So, kumbaga, from the religious setting, sa political, social, nakakapagod ang kanilang situation. Kaya sabi ni Jesus Christ, come to me. Ako yung makakatulong sa inyo. Kung sa tingin ninyo pagod kayo sa buhay, narito ako. Hindi mabigat yung aking ibibigay sa inyo. You can find rest for your soul. Yun yung invitation ni Jesus Christ sa mga tao at that time. Kaya nga pumatok talaga yung teachings ni Jesus Christ. Ang daming sumunod sa kanya in those days kasi timing na timing yung kanyang pagdating. Siya yung kailangan ng tao. I think hanggang sa ngayon, yun pa rin yung invitation ni Lord, no? In modern times, no, Pastor, sinabi ni Pastor na
come all of you are burdened Mm. and weary, no? Ibig sabihin naman ng pastor, no? In all aspects of life, mga pastor. Oo, in all nai- aspects, oo. Kung nai-stress ka, no? Meaning no, no? Lapit ka sa Kay Panginoon. Jesus. No? At no, pastor, no? Para naman po sa karamihan, no? Ano po ba ibig sabihin na I will give you rest? Okay. Yung word na shalom, yung peace, yung rest, yun yung greeting ng mga Hudyo, shalom. Translate natin na peace. Yes. Okay. Hindi ito yung sinasabi natin na rest in peace, ano, na patay ka na. Hindi yun, ano, pero yung shalom is you are okay, yung well-being mo ay okay in all aspects din. Yes. Okay. So hindi lang yung sabihin mo na okay ka sa kaluluwa mo pero hindi ka okay sa ibang aspeto. So yung idea ng shalom is the whole person, well-being ng whole person. Sabi ni Jesus Christ, ibibigay ko sa iyo yan. In your spiritual life, in your kahit sa ibang aspect ng buhay mo, relationship. Pag may issue ka dyan, maglapit ka kay Jesus and He is the answer in all aspects ng ating buhay. Kung pagod tayo, kung halimbawa nagugutom tayo, wala tayong yung needs natin physically, materially, we can come to Jesus Christ. He provides. Kaya hindi lang yung sabihin mo, okay, spiritual lang, doon ko lang dalhin si Lord, and then yung other aspect sa iba naman. Hindi lahat ng buhay natin interested siya. So yun yung tinatawag sa Hebrew na shalom, Okay. No? offer ni Jesus Christ. Apo. So, ano no? In conclusion, no, to this video, we are all invited, no? If we are stressed na sa buhay, kung tayo ay yung mga dinadala na Yeah. mga problema, we are invited by Jesus Christ, and He will give you rest, Or shalom. shalom. Ayan. So, Pastor Lawrence, no? Maraming salamat po sa oras. No, sa, God bless po, Pastor. Thank you.